Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 132 sa atin pong mga himnaryo. Ang buhay kong kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging niyang minamahal. Lahat ng bagay sa sanlibutan, buhay walang makapantay, sa puso ko'y may pangakong tangit banal. Ang buhay ko'y sa Diyos aking ilalaan, maging sadwa hapis kamatayan. Ang buhay ko'y kanyang tunay, ako'y walang sa kanya'y maibabayad, liban sa pangalan niya'y aking itanyak. Awitan siya sa lahat ng oras, at sambahin buong wagas. Kung tunay man marami ang lumalayo, sa Diyos walang nagnanais na maghandog. Aming mga alam mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutupad ng utos ni Kristo Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya, tanging siya rin ang kukuha. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 169 sa atin pong mga himnaryo. 169.
Amito ang nawali sa pintuan ng langit. Salay ko sanging ibig sa mundo ng pasangit. Kaya tanggapin ang anak mong nagkasala. Huwag bayaang mawagli ang anak mong nabalik. Panahoy mapangalip, kopkopin mo ng labis anak mong sakdalugis. Tanggapin hanggang langit, kami upang naligaw sa liwanag ng ilaw. Inihag ng kaaway hanggang sa mapipilan. Kaya't abutin ang anak mong nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalugmok sa sala ng sinukop, ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Ating patuloy na purihin ang pangalan ng ating nag-iisang banal, buhay at pinakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Isang awit pa, mga kapatid, 144 sa atin pong mga imnaryo. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa Iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus. Iyong pagkaingatan, huwag mong pababayaan. Ikaw ay sasamahan kung mamahaling tunay
Isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya ay laging kasama. Pastor na nangunguna sa habong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alagaan. Tagumpay ng magkapon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, labis sa hari natin. Purihin, Lord, ating biniyaya, pagliligtas sa ating nagugupili sa salay hangoin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa kaasahan, purihin. Haling naman na kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin.
banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay, banal at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Pagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga kapatid, sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, higit na nga sa ating sariling sambahayan, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Ang pag-ibig ay laging nagpapasimula sa loob ng ating mga tahanan. Charity begins at home. Ito ang kasaysayang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay hindi nagkatawan tao kung hindi upang hanapin muna ang nawawalang mga tupa sa bahay ni Israel. Hindi po sa bahay ng lahat ng mga tao sa lupa. Kung hindi, doon muna sa nawawala niyang mga anak sa loob ng kanyang bahay, na nang siya'y magkatawan tao, ang bahay ng Diyos, ang Israel, sa laman. Sa huling araw na ito, ang Israel po, tayong mga hentil, na nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya una ay atin pong hinahanap muna ang lahat ng mga nawawala nating mga mahal sa buhay. Pagmula sa ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. At kapag naisaayos na natin ang ating sangbahayan sa Diyos, at saka natin hahanapin ang mga nasa kahentilan o ang labas ng ating tahanan, mga kaibigan, at mga wika nga kasama sa hanap buhay at kung saan tayo dadalhin ng Diyos, mga kapatid. Kaya naman binabati rin natin ang ating mga kaibigan sa linggo po ng umagang ito, mga kaibigan namin na hanggang ngayon hindi pa nagpapabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Datapwat hindi nagsasawa sa ganitong mga pakikinig, pakikipagkaisa, mga pagsamba at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Nalalaman po nating lahat
Hindi po kami ang tumatawag sa inyo, mga kaibigan namin. Hindi si kapatid na Cirilo, hindi si kapatid na Prospero, o ang sino man sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itinuturo ng Panginoon, hindi makakarating sa Ama ang sino man maliban sa Panginoong Hesus Kristo, at hindi makakalapit sa Iglesia ang sino man malibang sila ay dalhin ng Ama mula sa langit. Siya ang Ama na nasa langit ang magdadala sa inyo para kusang loob. Humiling kayo na sabihin sa amin, kami po ay sumasampalataya na at ibig na naming magpabautismo. Sa umaga pong ito, mga magulang at mga kapatid, atin pong ipagpatuloy ang mga pagpupuri, ang mga pagluwalhati natin sa ating nag-iisa at banal na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa umaga pong ito'y ihanda na natin ating mga puso, ating mga isipan, gagawin po nating mga paglilingkod sa Kanya. Kautangan natin na atin siyang suklian ng pag-ibig, pag-ibig sa kapwa pag-ibig. Inibig tayo ng Panginoong Hesus. Hindi tayo binawian ng buhay, isang linggo pinalipas sa atin. Nasunod na naman natin ang lahat ng ating ibig. Mga magulang at mga kapatid, kaya naman sa umagang ito, kung tayo po'y maraming pagkukulang, inibig ng Panginoon sumapi tayo sa umagang ito upang tayo po muling makapagtiklop ng tuhod sa pangalang Diyos Kristo Jesus at humingi muli ng mga kapatawaran at higit sa lahat mga kinig tayong muli ng Kanyang mga banal na aral. Aawitan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo, isang maikli at may spiritong awitin, numero 137 po, unang estropa at koro po lamang, at pinakikiusapan po ng Panginoon na tayo'y pangunahan sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Prospero Gonzales. Tayo po ay magsisitayo, mga kapatid, at pasimulan po nating awitan ang ating Panginoong Hesukristo, numero 87 po. Doon sa krus, Dugo'y nabuhos sa natin Kanyang tinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, walhati sa Kanya, walhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nakanya, walhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin Diyos, Amang banal, Ikaw po ang nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw po, Amang banal, ang kadluan ng awa at ng pagpapahinuhod. Amen. Dakila ka po, Amang banal. Puspos ka po ng pag-ibig at higit sa lahat, dakilang Diyos. Patuloy mo pong ginagabayan ang lahat ng iyong mga hinirang. Kaya naman sa mga umaga pong ito, Amang Diyos, kami na ipinalad at iyong kinahabagan, maging sangkap ng iyong kabanal-banalang katawan. Dakilang Diyos, sa mga umaga pong ito'y muli po kaming nagtitiklop ng aming mga tuhod. Siya po.
Muli po naming nininilay-nilay ang mga nakaraang araw sa aming mga buhay Siya nga po, Ama. na ipinagkaloob mo po sa pamagitan ng kapuspusan ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Amen. Dahil dito, dakilang Diyos, parapatin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Ama. Salamat po sa aming buhay at mga kalakasan. Salamat po, dakilang Diyos, pagkat kumbagamat nakakaranas maging ang sino man sa amin ng maraming mga kapigatian at ng maraming mga pagsubok sa buhay na ito, naalalaman po naman namin at lubos naming sinasampalatayan ng dakilang Diyos na kapag nagtitiklop naman kami ng aming mga tuhod at inilalapit namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan, naroroon iniabot mo ang iyong mga kamay sa amin. Inapawi mo ang marami naming mga suliranin sa buhay. Amen. Inaalis mo maging ang mga inihibik namin sa iyong mga karamdamang nasa sa aming mga lupang Siya katawan. nga po, Ama. Patuloy mong pinagkakalooban kami ng higit sa lahat ng katapatan at pagpapatibay pa ng aming dakilang pananampalataya sa iyo. Amen. O Panginoon, tunay na dakila ka po. Tunay na ikaw ay nararapat na luwalhatiin at purihin ang aming mga labi. Siya nga po. Kaya naman sa lahat ng iyong mga kagandahan ng kalooban sa bawat isa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay, madalas sinasabi namin sa aming mga sarili, ano pa nga po ang maaari naming maibayad sa iyo? Samantalang sa iyo nang gagaling ang lahat ng mga bagay. Ikaw ang nagbibigay at ikaw ang nag-aalis. Amen. Ikaw ang nagpapalago. Ikaw ang bumubuhay. Dakilang Diyos sa mga umaga pong ito, maging marapat na po at gawin mong mabangong samyo kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Amen. Ang aming tao sa pusong pagsamba sa iyo, sa Espiritu mo nga po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang Diyos, muli po kaming makikinig ng iyong mga banal na salita. Siya nga po. Dakilang Diyos, pangunahan mo po kaming dalawang iyong abang lingkod. Amen. Marami kaming mga pagkukulang sa buhay na ito. Marami kaming mga nagagawang hindi maganda sa iyong mga paningin. Siya nga po. Dadapat dakilang Diyos, patuloy ang aming mga pananangan. Patuloy ang aming dakilang pananampalataya. Ang Diyos, lilinisin mo ang bawat isa sa amin. Amen. Gagawin mong marapat at sakdal ang iyong mga lingkod. Gagawin mong kabanalan ang gagawin naming mga paglilingkod sa iyo. Siya nga po. Maging ang aming mga kapathiran, ang aming mga mahal sa buhay, gayon din sa marami naming mga kaibigan at mga kapatirang naroroon sa iba't ibang dako ng sandaigdigan. Amen. Amang Diyos, ipatagos mo po sa kanila ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon at payagan mong tumimo sa bawat isa sa amin Siya nga po. ang mga gintong salita na magmumula sa iyong mga labi. Ang mga magagandang aral at ang tuwirang magiging gabay ng aming mga buhay. Siya nga po. Lalong-lalo na nga po sa magulo at patuloy na paghihirap ng sandaigdigan. Tanging ikaw ang aming pag-asa, dakilang Diyos. Sa iyo kami nananangan, sa iyo kami patuloy na hihibik. Patuloy mong diringgin ang lahat ng aming mga hinaing at ang lahat ng aming mga daing. At tunay amang banal, ang lahat ng mga ito'y aming idadalangin sa pamagitan ng marangal at malinis at dakila mo pong pangalang Kristo Jesus. Amen. Dakilang Diyos, dinadalangin namin at hindi namin maaring malimutan ang marami naming mga kaibigan at ang aming maraming mga mahal sa buhay. Siya nga po. Ama, patuloy ang pagkakaloob mo po sa amin ng aming mga hininga at ng aming mga kalakasan. Amen. Huwag mo po kaming pagsasawaan ng iyong mga kabutihan sa amin at sa magulong daigdig nga po na aming ginagalawan. Patuloy ang mga karahasan, patuloy ang napakaraming mga katatakutan,
Dadapot ikaw rin ang nagsabi sa amin, dakilang Diyos, na sa iyo'y magkakaroon kami ng lubusang kapayapaan. Amen. Kaya naman, dakilang Diyos, patuloy mong palalakasin pa ang aming dakilang pananampalataya sa iyo. Payagan mong sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ang patuloy na gumabay sa amin. Pupuspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. At kung dumating man po sa amin ang maraming mga suliranin at mga kabagabagan, amang Diyos, sa pamagitan din po ng iyong mga kahabagan, patuloy mong pagpapalain at hihipuin ang aming mga lupang katawan. Dakilang Diyos, tunay, ikaw ang aming nag-iisa at makapangyarihang Diyos. At payagan mong sa umagang ito, patuloy na mabusog ang aming mga kaluluwa. Patuloy na magtumibay ang aming dakilang pagkakilala sa iyo. At higit sa lahat, Amang Banal, payagan mong sa bawat sandali ng aming mga buhay, ikaw ang laging naroon at sentro ng aming mga pag-iisip at ng aming mga paningin. Ikaw ang patuloy na naroon sa bawat hakbang ng aming mga buhay. Amen. Dakilang Diyos, lubos-lubos po ang aming mga pananampalataya. Na sa umagang ito, ikaw ang patuloy na mangunguna. Ikaw ang patuloy na magtuturo sa bawat isa sa amin. At tunay, dakilang Diyos, ito ang nalalaman naming magiging daan doon sa pinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. At ito ang magiging katuparan ng tunay na pagpapatibay pat kalakasan ng aming dakilang pananampalataya po sa iyo. Amen. Amang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya ng aming pong mga dalangin ito, pati na rin po ang mga iniisip, ang mga ninanasa at ang mga ninanais ng iyong mga lingkod, ng aming maraming mga kaibigan, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Tunay, batid naming ang mga yaon ay iyong ipagkakalob at aming matatanggap. Ang lahat po ng ito, Amang Banal, ay amin pong idinadalangin at ipinakikiusap sa pamagitan po ng marangal at malinis mo pong pangalang Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay atin munang pakinggan ang nakalipas na gampanin na babasahin po sa atin ang ating minamahal na kalihim. Talaga ng pagsamba sa Diyos, ika-12 ng Mayo 2013, ulpi ng 19 araw ng linggo. Pulang na sa oras sa Galpegas 8 Octarian numero 120, 123 at 18. Pati sa lugar sa asin, mamati ang kapayapaan sa lahat binasa, ang mga kapagpuso Diyos na sa lang nakatatan. Mula na mga kapatid na bilang ng 25 senaryo at nang unsa pa lang sa mga gawa. Ang nakalipas sa pagsamba ay binasa ng kalim sa kapulungan, itibay-itibay lahat ng pagbabago. Nagsulunod ko ng Diyos sa lahat sa mga magitan ng kapatid Rosales, ng mga gawang sugo at ang mga araling pamagat na. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Tig mo ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo, isa kay Moises, kay Elias na sinasalaman. Itinapakinggan din natin may tagdares-pirulak ng mga puso. Na matapos ang ating minigman, kukuluan ng bilang 31 senaryo at nung sa panang kapatid Prosper Gonzales bilang sasalam sa aral at tilgap ng lahat. Inakakulangan ang numero 23 senaryo habang naganap ng Banal na Abulian, Gonzales. Inakakulangan ang Dr. Basta ng Diyos ng kapayapaan ang lahat sa pamagitan ng sumugawa. Matapos sa pagsamba sa ganap na kalas 11 ng umaga, matapos sa Wither Massachusetts at ang latagda mo ng kaset ng kapuso. Ang bilang ka-apply, $75 ang binaldo mo ng kapatid. Sa napakinggan po nating binasa ni kapatid na BJ, meron po ba kayong napuna na nakalimutang itala? O meron pong nakatala, ngunit meron pong mga pagkukulang? Kung wala po, tayong lahat ay nangagkakaisa. At ito po ay ating pinagtitibay sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay muling inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo na italaga na natin ang ating mga pakikinig sapagkat kailangan po na babautismuhan din ang ating mga tainga at ang ating mga puso. Alam natin sa bautismo yung lupang katawan
inilulubog po sa ilalim ng tubig, paglilibing ng ating lumang pagkatao. Kung bakit tumanggap ng pananampalataya ang lupang katawan, dahil nga po sa pakikinig. At ang pinakikinggan natin, hindi istorya ng tao, hindi buhay ng mga tao sa lupa, o ang ordinaryong kasaysayan, mga nobela, at kung ano-ano pa, kung hindi ang ating pinakikinggan ay pawang mga utos, salita ng Diyos na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo na pawang espiritu at pawang buhay. At dahil po sa pakikinig, kumakatok ang Panginoong Hesus sa ating mga puso. At nang tayo'y sumampalataya, pinatuloy natin ang Panginoong Hesukristo at magmula po noon nang tayo'y magpabautismo, ang Panginoong Hesus na po ang gumagawa sa ating mga magkakapatid. Tulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi baga ninyo nalalaman na ang Diyos ang sa inyo ay gumagawa maging sa mga pagnanasa, mga kapatid. Kaya naman, sa ating mga pagkakatipon tuwing araw ng Huwebes at tuwing araw ng Linggo, nakikinig tayo ng mga tinatawag na sermon. Yung sermon, sa pakinig ng mga ordinaryong tao, yun sa kanila pagbatikos. Sa mga tao, yun pagbibigay ng tinatawag na wika nga, pagpuna. Totoo naman yan Kadalasan, pag tinatawag tayo ng tatay natin nung araw, nung mga bata pa tayo, ayaw tayong lumapit Junior, halika nga, kakausapin kita. Ang sinasabi ng inyong kapatid nung bata pa, ayan na naman, magsesermo na naman ang tatay ko. Totoo po naman dahil sasabihin ng tatay ko, bakit ka nagmumura, Junior? Bakit ka, ang wika ng aking ama, hindi mo ginawa ang pagtatapo ng basura? Nung batang maliit yan, trabaho ko yan sa bahay. Maglinis ng bahay, trabaho, sa loob ng bahay. Sermon, gayon din po. Kung meron tayong ama sa lupa, ang wika ng mga apostol, na nagsesermon sa atin o nangangaral sa atin, merong tayong ama. Ang ama ng lahat ng mga tao, ang Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoon. At kung paano dumarating ang sermon ng Diyos sa atin, kapag tayo po ay pumapasok sa tinatawag na mga kapilya o mga yung tinatawag ng mga Katoliko, ng mga katedral at saka mga iglesia ni Manalo, mga katedral. Kaya ang tao pumapasok sa simbahan para makarinig ng sermon ng Diyos. Tadapwat, napakapait na aminin, yung mismong mga Hudyo, hanggang ngayon, makinig kayo mabuti. Yung mga Hudyo, pag pumasok kayo sa kanilang mga sinagoga, wala po kayong mapapakinggang aral sapagkat ang ginagawa nila, yung kanilang mga aklat, yung iba nasa scroll. Alam ba ninyo yung scroll? Yung original na Biblia nung araw, balumbon. Sa maniwala kayo sa hindi, hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng mga Hudyo. Paulit-ulit yan, binabasa yan. Pupunta naman tayo sa iglesia ng Kinagisnan, puro naman aba, Ginoong Maria. Pupunta ka naman sa iglesia ng tao, yung obispo, pinararangalan, pinapupurihan si Kristo'y tao. Kaya wala pong aral, walang sermon. Sa maniwala kayo sa hindi, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo ninyo. Iisa ang iglesia na pagmumulan ng sermon ng Diyos. Makinig kayo, huwag kayong magdaramdam. Makinig kayo, mag-aral kayo. Huwag kayong masasaktan. Sa Biblia, iisa ang iglesia. Iisa ang katawan ni Kristo. Iisa ang pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Kaya hindi ka taka-taka sa lahat ng reliyon, nilalahat ko na. Mga protestante, mga iglesia ng tao, mga iglesyang Kinagisnan, wala kayong mapapakinggang mga aral ng Diyos.
Pagpasalamat natin tayo, tinawag, dinala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang sawa, iba't ibang mga aral. Ang gaganda ng mga aral natin, bumubuhay sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tulad po ng nakalipas na linggo, itinuro sa atin sa San Mateo 17:4. Ang wika ni Pedro sa Panginoon, Panginoong Jesus, huwag na tayong umalis dito sa bundok ng Olibo. Dumito na tayo. Kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Gagawa ko ng tabernakulo si Moses. Igagawa ko ng tabernakulo si Elias. Igagawa kita. Ilalagay kita sa gitna. Kung bakit po sinabi ni Pedro, sapagkat nagpakita ng isang tinatawag na pangitain, apparitions, ang Diyos sa pamamagitan mga magulang ng kanilang pagkakatipon sa bundok ng mga olibo, pagkatapos na sila ay makapag-awitan ng mga himno sa bundok ng mga olibo, kasama ng Panginoong Hesus, mga magulang at mga kapatid, si Pedro, si Santiago, at si Juan, walang abog-abog nagliwanag sa kanilang harapan ang isang maningning na kaliwanagan. Nagitla sila at nakita nila ang Panginoong Hesus na nagliliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang damit ay maputing-maputi. At sa kanyang kaliwa at kanan naroon si Moses at si Elias. At ang mga alagad na ito ay nangawala ng ulirat. Sila'y wika nga parang natigagal, napatunganga. Nawalan sila ng tinatawag na huwisyo. Napadilat lamang ang kanilang huwisyo. Ang kanilang mga mata nang tapikin sila ni Jesus at sinabi, huwag kayong mga takot, mga magulang at mga kapatid. At pagkatapos ay bumaba ang isang tinig na nanggagaling sa langit na nagsasabing, ito ang aking anak. Makinig kayo mabuti. Siya lamang ang inyong pakikinggan. Ang ganda po ng aral sa atin nung nakalipas na linggo. Doon, yaon po ang ikalawang pagsasalita. Makinig kayo mga kapatid, mga kaibigan. Yun ang ikalawang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang kanyang sariling tinig mula sa langit na nagsasabing ito si Jesus. Siya lang ang inyong pakikinggan. Ang una, mga kapatid at mga magulang, sa San Lucas kung babasahin ninyo, ang tagpo na nagpabautismo ang Panginoon kay Juan Bautista, nang siya po ay mailubog na ang kanyang katawan, at nang siya'y umahon, walang abog-abog bumaba ang isang maputing kalapate, sa kanyang balikat ay dumapo, at ang Diyos ay unang nagsalita sa mga tao ng panahong ngayon, panahong Kristiyano, nagsasabing ito ang sinisinta kong anak, sa kanya ako ay nalulugod. Na doon sa tagpong yon, ipinakikilala ang halimbawa ng Panginoon na yung kanyang pagbabautismo na dapat nating tularan. Lulubog ang ating lupang katawan at saka lamang tayo magiging sinisintang anak ng Diyos. Maliban po sa pagbabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po tayo magiging sinisintang anak ng Diyos. At natutuhan din naman natin kung bakit tinatawag na sinisintang anak ng Diyos, sapagkat si Kristo nga po, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Pilipos 2:5 hanggang 10. Pakinig kayo. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin. Minarapat na ipanganak sa isang ordinaryong babae na asawa ng isang kalpentero. Mga kapatid, at nagbigay ng mga halimbawa kung paanong tayo man sa huling araw magiging katulad niya na iniibig o sinisinta ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang Diyos, nagkatawan tao lamang. Sa Hebreo 3:6,
Si Kristo ay katulad ng anak, gaya ng anak, presidente ng bahay niya, pangulo ng bahay niya, ang bahay ni Kristo, tayong mga tao kung sumasampalataya. At kung tayo magpabautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang ikalawa nga po na pagsasalita ng Diyos mula sa langit ay nang patunayan naman sa kay Pedro. Isipin ninyo kasi si Pedro, ang panahon ngayon si Pedro wala pa rin pananampalataya. Ba isipin mong nagpakita lamang ng apparition ang Panginoon? Ang Panginoon, si Moses, si Elias, nakita nila maliwanag na maliwanag. Ang sinabi ni Pedro, Panginoon, alam ba ninyo ibig sabihin nun? Panginoon, ipagtatayo kita ng bahay ng dambana. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ipagpapatayo kita ng dambana. 3. Moses, ikaw at si Elias, na kung liliwanagin, 3 ang paglilingkuran namin. O hindi ba yan ang nangyayari ngayon? Hindi ba yan ang nakikita natin ginagawa ng mga tao? Lalo na nga ng simbahang kinagisnan, hindi lang 3. Mga kapatid at mga magulang. O meron pang Lorenzo Ruiz, may kalunsad. Ngayon, idinagdag nila itong tinatawag na bagong papa sa Roma. O lahat yan, niluluhuran nila. Ipinagtatayo nila ng dambana. Huwag kayong magagalit, mga Katoliko. Naku, huwag kayong magagalit. Sa ikabubuti ninyo ito. Kahabag-habag ang kaluluwa ninyo. Maawa kayo sa inyong kaluluwa at sa lahat ng kaluluwa ng inyong mga mahal sa buhay. Si Kristo lang, ang Panginoon lang, ang dapat luluhuran ng mga tao. Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Yun ang pinakabuod ng ating pag-aaral. Nang nakalipas na linggo, mga magulang at mga napakaganda. Sana'y nauunawaan ninyo. At nang nakalipas na Huwebes, mga kapatid at mga magulang, sa Zacarias, Kapitulo 10, versikulo 12, sasauyan kong sumandali para doon sa walang panahon na makinig ng magagandang mga sermon. Sayang ang mga araw, ang mga oras. 10-12 ng Zacarias. At aking palalakasin sila sa Panginoon, at sila'y magsisilakad paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Ang ganda ng aral natin ng Huwebes. Sayang walang nagtuturo nito, walang nakakaunawa, walang nagtatanong, walang nagsasalisip. Ang Inoon kong Diyos, ang lahat ng mga tao ngayon, alam ba ninyo katulad ng mga tao ngayon? Kumbaga pupunta ka sa tinatawag na McDonald's. Alam mo yung McDonald's? Yung McDonald's restaurant. Yung driveway, lalo na yung order while you drive. Mga kapatid, pagsigaw mo sa speaker sa McDonald's, 2 hamburger, pagkatapos 2 french fries and 2 large soda. After, wala pang 1 minute, tapos na. Ganyan ang mga iglesia ngayon. Ganyan ang mga religion ngayon, quickie. Mga kapatid, kaya ang mga tao, ang mga kaluluwa, kung saan papapunta ang sentido ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Yung mayayaman, hindi na pumupunta ng kapilya yan, hindi na makikinig yan, at hindi na magbabasa yan. Basta may pera, magbibigay ka ng malaking donasyon ng donar, ligtas ka na. Yan, sa simbahang Katoliko. At sa mga iglesia ng tao, mas malaki abuloy mo, ligtas ka na. Quickie. Maghunos dili kayo. Lalo niyong pinayayaman ang mga salanggapang na mga demonyong mga obispo, mga leader ng reliyon. Mag-isip-isip kayo. Hindi kayo ililigtas ng mga tao. Ayaw niyong intindihin ang sinasabi sa inyo? Makinig kayo, mag-aaral kayo, buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso sa katotohanan. Yes, sermon niya. Pinatitigil kayo ng Diyos sa ganyang pamamaraan ng paglilingkod. Alam na ika ni Jesse yan? Alam na ika ng Panginoon yan? Hindi ka makakapunta sa kapilya ngayon, no, sa katedral ngayon. Pero yung si pastor na tsaka yung obispong na bahala na siya. Ang laki ng lagay ko sa kanya. Wala ng mga tao ganyan. Naku po, Panginoon ko, sayang ang mga kaluluwa na nilalang mo. Ay, mapapatapon sa impyerno.
Dadapot sa Zacarias 10:12, merong tinutukoy na grupo ng mga tao ang Panginoon. Aking palalakasin sila. Makinig kayo. Dito hindi sinasabing aking palalakasin ang lahat ng tao kahit na ano relihiyon mo. Makinig kayo. Aking palalakasin sila. Sila'y magsisilakad. Makinig kayo, may aral dito, lalakad eh. Bakit? Sila'y magsisilakad, paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Sino yung palalakasin ng Diyos? Lahat ba ng relihiyon? Lahat ba ng tao? Hindi. Yung nasa kanyang pangalan. Ano ang pangalan ng Panginoon? Deus, Dios. Amos 5:27. Mga kapatid, bakit sa pangalan ng Diyos kinakailangan ang tao naroon para palakasin ang Diyos? Mga kapatid, ang wika ng Panginoon, ako'y tatawagin nilang kanilang Diyos, sila'y tatawagin ko na aking mga anak. At anong sinasabing lalakaran? Palalakarin, paitaas at paibaba sa pangalang Diyos. Ang wika sa aklat ng mga awit 37:24 hanggang 26 ko, hindi ako nagkakamali, ang lakad, makinig kayo, ang lakad ng matuwid na tao ay itinatag ng Panginoon. Bagaman siya'y madapa, makinig kayo, ang matuwid na tao, ang ibig sabihin naroon sa pangalan ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, kahit na sila'y madapa, hindi lubos na mapapahiga. Bakit? Ibabangon siya ng kamay ng Panginoon. At yan po'y totoo, makinig kayong mabuti. Magmula po na ako'y bata at magpasimula mga magulang na maglingkod sa aking Diyos na aking Panginoong Jesucristo. At sa Kanya lang ako tumiwala, wala akong pinagtiwala ang sino man tao. Maraming ulit na po ako nadadapa. Ang ibig sabihin ng nadadapa sa kasalanan. Mga kapatid, ako po pinakamasamang tao, sinasabi ko sa inyo. Talamak na manunugal din ako nung araw. Talamak na lasenggo. Talamak na, wika nga, wala akong nakikilalang katwiran nung araw kung hindi ang aking sarili magpakaligay at magpakasarap. Nadapa ako maraming ulit. Pero naramdaman kong may kamay na nagbabangon sa akin para makatayong muli. Mga magulang, umangat na muli, bumagsak na muli, pero angat, taas, baba, pero may kamay na nag-iingat sa akin. Ewan ko kung maniniwala kayo, hindi ko sinasabing magaling ako. Gamitin naman ninyo yung sentido ninyo. Baka naman paratangan ninyo, si kapatid na si Rilo, nagmamataas na. Wala po ako sinasabing ganyan man. Pakinggan lang ninyo at sana'y makakuha kayo ng aral sa aming mga karanasan sa buhay na mga mag-aanak at magkakapatid sa loob ng iglesia. Bakit sa pangalan ng Diyos? Sapagkat sila ang mga anak ng Diyos. Bakit hindi madadapa? Iniingatan ng kamay ng Diyos. Mga magulang nung unang panahon, pangalan Deus, Diyos. Kaya yung mga Israel sa laman, prinsipe ng Diyos yan. Ang ibig sabihin ng Israel, prinsipe ng Diyos, mga anak ng Diyos yan. Nang magkatawan tao ang Kristo. Ang wika sa 42 at 4 ng Isaiah, kung hindi po ako nagkakamali, bawat tinatawag sa aking pangalan, Deus, Diyos. At sa aking ginawa, ito ang aking kaluwalhatian. Ano bang ginawang pangalan ng Panginoong Jesucristo? Aklat ng mga Gawa 2:36, talastasin ninyo na bansa ng Israel. Inyong pinatay ang lumikha ng buhay, mga magulang at mga kapatid. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Talastasin ninyo, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus, na inyong ipinako sa krus. Ayan. Sa makatwid, sa huling araw naman, yung palalakasin ng Diyos sa pangalan Diyos at Kristo Jesus, lumalakad tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi tayo lubos na mapaparapa, ibabangon tayo. Kaya ang wika ng Biblia, mga magulang, sila'y magsisilakad pataas at pababa, pero iniingatan sila ng kamay ng Panginoon. Mga kapatid,
At kung ano pa ang ibig sabihin ng lalakad tayo ng pataas at pababa, ang Diyos ang nagtataas. Ang Diyos ang nagpo-promote sa atin sa trabaho. Makinig kayo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Huwag kayong mag-iisip sa sarili niyo kasi college graduate ako eh. Kasi mabuti ako ang trabahador eh. Kasi sunod ako ng sunod sa mga boss ko at supervisor. Hindi! Ang Diyos ang gumagawa noon. At kung kayo man ay mawala ng trabaho, matanggal man kayo, ano man ang dahilan, ang Diyos din ang gumagawa. Pero hindi tayo pababayaan. Sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, ang ibig lang ng Diyos, si Kristo lang ang ating paglilingkuran. Ang ganda ng ating mga aral. Kung napakinggan natin ang nakalipas na Huwebes at nakalipas na linggo at sa umagang ito, talasan ninyong pakikinig ninyo. Isang napakagandang aral na naman ang inihanda sa atin ng Panginoon. Ipaglilingkod una-una sa lahat. Nais ng Panginoong Yesus, si kapatid na Prospero ang magbukas ng ating paksa. Inaanyayahan ko po kayo. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon ay muli po akong bumabati sa inyo ng isa. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa atin pong pag-aaral ngayong umagang ito ay minarapat po ng Diyos isang talata na ating makikita sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 8 at ang bersikulo ay 22. Ganito po ang nasa sa doon. Dadapat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Sa mga bumabasa po ng mga banal na kasulatan, lalo na po yung mga bagong bumabasa, dito po ay tuwirang masasabi nating maraming itatanong sa kanilang mga sarili kung paano maililibing ng patay ang kanyang sariling mga patay. Maaring sabihin ng makakabasa una-una, binibiro yata ako ng mga banal na kasulatan. Maaaring maraming mga tanong na bumangon tungkol po sa salita na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, batid natin kapag ka mayroong mga namamatay, lalong-lalo na po kapag ito ay mga mahal natin sa buhay, ang mga ito ay ating pinahahalagahan. Nariyan ang ating ibinuburol, nariyan ang ating iniiyakan, nariyan ang tayo'y nagpupuyat, inaalaala natin ang kanyang mga naging buhay at ang kanyang mga pakikisama sa atin. Kaya naman ang ating maitatanong, alamin po muna natin kung paano namutawi sa labi ng ating Panginoong Jesucristo ang salitang ilibing ng patay ang kanilang sariling mga patay. Ang unang tanong po natin ay, sino po ba itong kinakausap ng Panginoon dito sa talatang ito, sa paksang ito? Sa ibaba po ng 8:22 na dilibat 8:21, ganito po naman ang ating mababasa. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Alam po ninyo, ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo ay isa sa mga sumusunod, ang isa sa mga nakikinig, ang isa sa masasabi na nating lubusan ng sumasampalataya sa kanyang mga iniaaral, sa kanyang mga ipinakikita, o sa kanyang mga nais na mangyaring malakaran ng mga tao. Kaya nga ito ay isa na sa kanyang mga alagad. At isipin po natin na ang patay sa pagkakataong ito ay mismo ama nitong kanyang isa sa kanyang mga alagad. Kaya nga po kung babasahin po natin, uunawain natin, lalo na po sa bagong magbabasa, hindi po ba masasabi nating pinawawalang halaga ba ng ating Panginoon yaong ugnayan ng mga mahal sa buhay kahit napatay na ang isang ama? Pinawawalang halaga ba yaong pagmamahal, yaong pagmamalasakit doon sa mga naulila
at doon sa bangkay na kanila ng mga ililibing. Yung po bang lalong-lalo na yung ama o yung ina na namamatay, ang ibig po bang sabihin noon ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo na lamang silang mabulok o hayaan mo na lamang silang ilibing ng ibang mga tao? Ganito po ang ating maisasagot at ang ating pong buksan naman ay kung ano ang tuwirang kaganapan noong kapanahon ng mga unang panahon ng pinanggalingan ng bansang Israel. Ganito po ang ating mababasa tungkol po sa tunay na mga ugat o mga pinanggalingan ng bansang Israel na si Abraham at si Sarai. Ganito po sa aklat ng Genesis 23:1 ang ating mababasa. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon, 127 years. Amen. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiriath Arba na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. Sa makatwid po, sadyang ang mga mahal sa buhay ay tuwirang ipinagluluksa, ipinakikitang pagmamahal, nananangis, iniiyakan. Ito po ang tuwirang kaugalian, maging sa ating kapanahunan ngayon. Kaya naman po sa ating pagpapatuloy, pagkatapos po naman na sa Genesis 23:19, at pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa yungib ng parang na Makpela sa tapat ng Mamre, na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. Ang tanong naman natin, papaano naman nung mamatay naman si Abraham? Sino naman ang naglibing sa kanya at sa paanong kaparaanan din ang ginawa ng mga mahal niya sa buhay na naiwan? Dito po sa Genesis 24:1, ganito po ang ating mababasa. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. Amen. 175 years. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kaniyang bayan. Kung inyong matatandaan ang kasaysayan nitong si Abraham, kasama ni Lot nang sila ay maghiwalay na sa parang ng Kanaan, doon dala-dala nila ang libu-libong kanilang mga pag-aari, mga hayop, mga tauhan, sapagkat tunay nga pong pinagpala itong si Abraham at nakasama na nga po si Lot. At nang sila nga po, at nang si Abraham nga po ay mamatay, ay inilibing siya ni Isaac at ni Ismael sa kanyang mga anak sa yungib din ng Makpela, sa parang ni Efron na anak ni Sohar na Iteo na nasa tapat ng Mamre, sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het. Doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. Katulad din ng paglilibing kay Sarah. Natural, tinangisan din at tuwirang pinagkalooban ng pagmamahal ni Isaac at nitong si Ismael. Dito po ang dapat nating maalaman ay yung tuwirang kaugalian sapul pa po noong mga unang panahon na tunay na iginagalang at tunay na lubusang tinatangisan at tuwirang pinahahalagaan, binibigyan ng honor ang kamatayan ng ating mga minamahal sa buhay. Kaya po, nang magkatawang tao po naman ang ating dakilang Diyos, na dilibat ang ating Panginoong Hesukristo, meron po ba namang tayong mababasa sa mga banal na kasulatan na ginawa namang paggalang mismo ng ating Panginoon sa mga patay at sa mga naulilan nito? Basahin po natin sa pamagitan ng aklat po ng Juan sa 11:32. Si
Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan, na sinabi sa kanyang Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Ito pong Mariang ito ay kapatid ng tuwirang kaibigang matalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagpapatuloy, nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa Espiritu at nagulimahanan at tumangis si Jesus. Amen. Dito po mismo ang ating Panginoong Hesukristo, ipinakita niya ang kahalagahan at ipinakita niya ang pangungulila, ipinakita niya ang tuwirang paggalang sa mga namamatay. Pagkat, bakit ganoon? Ito pong Lazaro ito na kapatid ni Maria, na kaibigang matalik ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ng ating Panginoon, tuwirang naglilingkod na kasama sa tuwirang pagpapalaganap ng mga banal na kasulatan o ng mga banal na turo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya ito pong si Lazaro, batid natin, kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Tiyak, ito po ay numero 1 at unikong lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po iniyakan, kaya nga po tumangis. At dito po ay sinabi pa rin, sa 11:34 ay mababasa pa rin po natin sa aklat din po ng Juan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? At sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika, tignan mo. Sinabi nga ng mga Hudyo, tignan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Kaya nga po, nang makita mismo ng mga alagadin, ng mga sumusunod, ng mga lubusan ng mananampalataya, dahil nga tumangis ang ating Panginoong Hesukristo, lalo silang humanga at lalo silang tuwirang kumilala ng tuwirang pagkalungkot ng ating Panginoong Hesukristo sa kamatayan nga po nitong si Lazaro. Ngayon, meron pa po bang ibang pagkakataon na ipinakita sa pamagitan po ng banal na kasulatan na meron ding ginawang mga bagay ang ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin kung paanong ang habag sa mga patay ay tunay na mismo sa pamamagitan ng ating Panginoon ay kanyang ipinakikilala. Sa Lucas po, sa 7:11, ay ganito po ang ating patuloy na mababasa pa rin. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naparoon sa bayan na tinatawag na Nain, at kasama niya ang kanyang mga alagad, at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, buktong na anak na lalaki ng kanyang ina, o kaisa-isa ang anak, at siya'y bao, byuda pa, at kasama niya ang maraming tao na tagabayan. Siyempre, nakikipaglibing. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, pagkakita noong bao, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nangagdadala ay tumigil. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At lumapit ang ating Panginoong Hesukristo, dinamayan niya ang mga naulila, at hinipo niya ang kabaong at binuhay ang patay, katulad ng ginawa niya kay Lazaro na kanyang kaibigan. Amen. Dito po, ipinakikita ang tuwirang pagpapahalaga maging sa mga ordinaryong mga patay ng tao. Kaya nga po, sa ating patuloy na pag-aaral, ano talaga ang tuwirang nasa doon sa talatang ating binasa kanina, na ilibing ng kapwa-patay ang kanyang kapwa-patay? Ano nga po ba ang ibig ipahayag ng Panginoon sa lahat ng mga tao noon na nangakasaksi sa mga ginawang pagbubuhay ng Panginoon kay Lazaro
at sa mga bugtong na anak na lalaki ng isang bao na noon ay kasalukuyang inililibing. Ano talaga po ang tuwirang kahulugan? Ganito po sa Juan 1:21, tayo po 11:21, balikan po natin ang kasaysayan ni Marta. At sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. At sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. At sumagot si Marta at sinabi, si Marta ay nagsabi sa kanya, natatalos ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Dito po, palibhasa'y nakikinig at tagasunod din naman itong si Marta, itong si Maria, itong mga kapatid nitong si Lazaro. Batid nila noon at narinig na nila sa ating Panginoong Jesucristo na ang mga matay ay muling mabubuhay sa huling araw sa kanyang pangalawang pagparito. Dapat hindi nila nalalaman ang tunay na kahulugan o ang tunay na sinasabi o iniaaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila sa Juan 11:25, ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Amen. Dito po sa talatang ito po ay puspos ng tuwirang pagpapakilala ng tunay na kalituhan ng maraming mga tao sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po mismo ng ating Panginoon, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ano po ba ang ating dakilang Diyos? Hindi po ba ang dakilang Diyos ang nagsabing, ako ang nagbibigay at ako rin ang nag-aalis? Kung ang dakilang Diyos natin sa Espiritu noon, nang hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang nagbibigay at nag-aalis at pagkatapos mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasabing, ang lahat ng sumasampalataya, ang lahat ng lubusang kumikilala sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya ay muling mabubuhay. Sino ngayon itong Panginoong Jesucristo ito? Ito ba'y iba pa sa tuwirang Diyos na ating sinasampalatayanan? Kaya po mga kapatid, sana patuloy nating pagtibayan at lubusang sampalatayanan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya na rin po ang dakilang Diyos na tuwirang sa mga banal na kasulatan ay tuwirang nagpakahayag sa laman. Siya ang Diyos, siya rin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 11:26 din po, ay ganito pa rin po ang ating mababasa sa aklat din po ni Juan. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Amen. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ito po ang ipinahayag ng Panginoon sa araw at sa oras na iyon, na siya mismo ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Mismo po ang ating Panginoong Jesucristo. Ako mismo ang sabi po niya, ang sumasampalataya sa akin. Amen. Hindi po ba sa matandang tipan, marami po tayong mababasa. Ano po ang sinasabi ng ating dakilang Diyos? Kanino ba ninyo ako iwawangis? Kanino ninyo ako itutulan? Mismo ang ating Panginoong Jesucristo na ang nagpapakayag. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin. Ngayon, sasabihin mong taong-tao lamang, ba mga kapatid? Ewan ko kung anong espiritu o kung anong pag-iisip mayroon pa sa pananampalataya ang mga nasa ganitong mga relihiyon. Kaya naman po sa mga pagkakataong ito,
Ito po ang ibig na tuwirang ipahayag ng Panginoon sa araw at oras na iyon, na siya mismo ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang atin po namang maitatanong sa pagpapatuloy, at ito po ay patuloy, nagagampanan ni kapatid na Junior Gonzales. Bakit nga po baga sa ating paksa sa Mateo 8:22, ay sinabi pa rin ng Panginoon sa isang alagad na maglilibing sa kanyang patay na ama, ang pabayaan mong ilibing ang mga patay, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ito po sa pagpapatuloy. Tunay at ang tuwirang malalaman natin ang isinasaad kung ano sadya ang nais ng Diyos na tuwirang maalaman ng lahat ng kanyang mga lingkod sa pamagitan po ni Ka Junior Gonzales. Maraming salamat po sa ating Panginoong Hesukristo, una sa lahat, na nagkaloob sa atin muli, at kay kapatid na Prospero, ng lubos na pagkaunawa, tibay at lakas ng damdamin upang maipahayag ang katotohanan ito. Dito po sa ating paksa, mga magulang at mga kapatid, bayaan mo ang wika, ang iyong ama ay ilibing ng mga patay. Sinabi sa kanya ni Jesus 8:22 ng Mateo sa alagad, sumunod ka sa akin, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Una, mga kapatid at mga magulang, unawain natin, nang pagkakataong iyon, ang mga alagad ay inihanda na para mangaral na sila at magmisyon sa bansa ng Israel para hanapin na ang mga nawawalang tupa na mga anak ng Diyos sa bayan ng Israel. Sila po'y papalakad na. Ang isa sa mga alagad, Panginoon, ang tatay ko patay, ililibing ko muna. Marahil ang Panginoong Hesukristo, kapag katanto niya roon sa alagad niyang ito, parang binabaliwala mo ang gawain ng Diyos. Mangangaral na tayo at saka ka pa maglilibing. Pabayaan mo, tatay mo, ilibing ng kanyang kapwa patay. Mga kapatid, nang ito po ay mapakinggan ng maraming hindi nakakaunawa, makinig kayo mabuti. Kailangan ito unawain nating mabuti. Kasi po, noong araw pa, nalalaman na natin, merong mga anti-Christ. Maging sa ating mga Pilipino, daming antikristo. Noong ako'y bata pang maliit, hindi po ito kwento, totoo ito. Sa radyo, tuwing umaga, merong wika nga komentarista. Ayaw kumilala kay Kristo, ang pangalan Damian Soto. Pakinig kayo mabuti. Natatandaan ko po ito nakakatawa. Itong Damian Soto na ito, ayaw kumilala sa Panginoong Hesukristo at sinasabi pa, ang Panginoong Hesukristo ninyo, bastos. Doon ka sa tinatawag na Kana, araw ng kasalan, nandun si Kristo at ang Birhen Maria. Nang maubusan ng tubig, ng alak, pinagsabihan lang ni Birhen Maria, anak, naubos ang alak, gumawa ka, magmilagro ka. Ang sagot ka ng Kristo ninyo babae, babae, hindi pa dumarating ang oras ko. O hindi ba bastos ka ang Kristo ninyo? Pagkatapos binasa yan, kaya mo, tatay mo, ilibing ng kapwa patay. Walang pag-ibig sa mga patay, walang paggalang ang Kristo ninyo. Kaya kung ang nakikinig, walang muwang, madaling madadala. Maliban na ang nakinig, mag-aral, buksan niya yung talata na binasa ni Soto at pag-aralan niya. Nang tagpong yaon, mangangaral na. Kung baga sa ambulansya, ang dala ng Panginoon at ng mga alagad, yung swero, yung dugo, yung tinatawag na mga gamot dahil maraming mamamatay na mga kaluluwa. Mangangaral na tayo. Parang ambulansya, weng, 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 weng. Punta na tayo sa mga tao, mangaral na tayo, maraming itatapon sa impyerno. Pagkatapos sasabihin, ang tatay ko po namatay, lilibing ko muna. Abaya mo tatay mo, ilibing na kapwa patay.
Ang ibig sabihin dito, nasusulat din naman, sinabi ng Panginoon, walang magsasaka na kapag humawak sa kanyang araro, lilingon sa likod. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay mag-aararo, dire-diretso ka, walang makakapigil sa iyo. At kung ang pag-uusapan, pagliligtas ng kaluluwa ng tao, mga kapatid, walang makakapigil sa iyo. Kahit ang tatay mo patay, kahit ang nanay mo'y buhay, pinipigil ka. Kahit ang asawa mo, pinipigil ka. Kahit ang anak mo, ang kapatid mo, kahit ikaw mismo, ang katawan mo may sakit, hindi ka makapagpatuloy, hinang-hina ka, walang makakapigil sa iyo. Alam natin, ang utos ng Diyos, iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay mo. Tandaan ninyo yan. Walang makakapigil sa atin. Eh bakit nga hindi tayo mapipigilan kahit na may sakit si kapatid na si Rilo? Eh ang Diyos ko siyang may-ari ng buhay eh. Hindi ba ninyo naiintindihan niyo? Sinabi niya kay Martha, Martha! Martha! Ano ka ba naman? Sinabi ni Martha, alam namin mabubuhay ang mga patay in the second coming. Sa ikalawang pagparito pa, hindi mo nalalaman, Martha, ako ang buhay! Sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay. Mga magulang, at kung namatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig ituro ng Panginoong Jesus sa talatang ito. Ibig ng Panginoon, bigyan nating pagpapahalaga ang katungkulan bilang mga anak ng Diyos na inilagay sa kanyang pangalang Diyos at Kristo Jesus, na lumalakad tayo sa kanyang katwiran paitaas at paibaba. Hindi tayo nahahadlangan, maghirap man, yumaman man, magkasakit man, mamatay man. Di po pinapawalang halaga ng Panginoon ang tinatawag na pagmamalasakit sa mga patay. Pinatunayan yan ng pinanggalingan ng bansa ng Israel. Sino ang pinakanuno nila? Si Abram at si Sarah. Nang mamatay si Sarah sa edad na 127 anyos, mga kapatid at mga magulang, iniyakan ni Abraham tinangisan. Tatandaan ninyo ang kasaysayan? Nang palayasin nila sa Ehipto, si Abram, si Sarai, si Lot at ang kanilang mga daladala, mayamang-mayaman na sila, bumalik muli. Mga kapatid, si Abram at si Sarah sa Kanaan. At pagkatapos si Lot, pinili ang Sodom at Gomorrah. Sa Kanaan, namuhay pa uli sila ng mahabang panahon. Isipin nyo, si Abraham inabot ng 175 years, si Sarah 127, ang tagal nila uli sa Kanaan. At sa pakikimabuhay nila, nandoon ang mga Heteo, nandoon ang iba't ibang mga lahi ng mga pagano, nandoon. Pero sa kagandahan ng tinatawag na paraan ng pamumuhay na ibinigay ng Diyos kay Abraham, nirespeto si Abram at si Sarai ng mga may-ari ng Kanaan nung araw na yaon ng mga pagano. Kaya nga, kung mabasahin ninyo ang kasaysayan ni Abraham nang namatay na si Sarah, yung mga taga roon, binibigyan pa sila ng lupa, libre. Ilibing mo lang ang iyong asawa na si Sarai, mabuting kapitbahayan, mabuting tao. Ibibigay namin ang lupa na ibig mo. Ibig niya yung tinatawag na dako ng Makpela. Dadapwat, mayamang-mayaman kasi si Abram, at ayaw niyang tumanaw ng utang na loob sa mga pagano. Makinig kayo mabuti, may aral eh. Yung mga pagano, sumasamba sa larawan eh. Bagaman mga kaibigan niya, ayaw niyang tumanaw ng utang na loob dito. Eh, bakit ako tatanggap ng tulong sa inyo yung mga wala kayong Diyos? Eh, ang Diyos ko'y buhay. Pinayaman ako ng Diyos. Sa Ehipto, binayaran niya kung ilang pirasong pila. Basahin ninyo ang kasaysayan. Kaya nagkaroon sila ng tinatawag nila na libingan ng mga Israelita roon, yung tinatawag na yungib ng Makpela sa may Hebron. Makinig kayong mabuti para may matutuhan kayo. Yun ang pagpapasimula ng tinatawag na pag-uugali. Pinasimula ni Abraham, iniyakan niya, tinangisan niya. Sa maraming mga talata, pag may namamatay ng mga Israelita, 40 days. Iniiyakan nila yan, iniimbalsa mo rin nila yan, nilalagyan ng pabango, binabalutan ng kung anong preservative. Kaya hanggang ngayon may nahuhukay
na mga Israelitang matagal nang patay, buo pa ang katawan. Tulad din ng, alam po ba ninyo kung ba't ito alam ng mga Israelita? Sapagkat nanggaling nga sila sa Ehipto. Ang Ehipto ang numero 1 sa pag-embalsamo ng mga patay. Yun ang kustumbre noon na dinala ni Abraham at ni Sarai, mga magulang, sa tinatawag na Kanaan, at yun ang naging tradisyon. Sa makatwid, mga kapatid, si Sarai, ikinalumbay ni Abraham ang kanyang kamatayan, ibinili niya ng lupain, mga magulang at mga kapatid. Yun ang yungib sa Magpela, sa Hebron, malapit sa Hebron, mga iginagalang ng mga tagapakinig namin, at nang lumaon ang kapanahunan, isipin ninyo si Abraham, 3 Jubilee, mga kapatid at mga magulang, 175 years. Kung tawagin nila yung jubileo, 3 jubileo, ayaw ko, 75. Mga kapatid, 175. Nang mamatay si Abraham, at nang mamatay nga si Abraham, iniyakan, tinangisan, mga kapatid, pinaglabayan, nino? Ni Ismael at ni Isaac. Alam natin ang kasaysayan, no? Yan ang unang dalawa niyang anak. Mga kapatid, si Ismael, anak kay Hagar na alila, na taga-Ehipsyo, at si Isaac, ang anak talaga na legal, anak sa legal ni Abraham kay Sarah na asawa ni Abraham. Sa mga kapatid, napakahalaga sa mga anak ng Diyos ang tatangisan, ang kamatayan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Ang pagkakalooban ng huling mga pagpaparangal, mga pagpupurit, mga pananalangin. Mga kapatid, at kung halimbawa sa atin man sa huling araw, tayo sa loob ng iglesia, namamatayan tayo, binibigyan din natin ng pagkakataon ang mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay na wika nga makadalaw doon sa tinatawag na last rite, last viewing, and last waking period. Paglalamay. At ang wika sa atin sa loob ng iglesia, ang kamatayan, mga magulang, ay sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit ito itinuturo sa atin? Kasi po, ang halos lahat ng iglesia at mga relihiyon, pag may namamatay, sa halip na yung kamatayan at huling pagtanaw sa bangkay at huling paglalamay gabi-gabi, mga magulang, sino ang pinupuri? Yung mga mangangaral nila, yung mga tao pinupuri, at maging yung patay pinupuri. Ay, hindi po masamang purihin yung patay, lalo na kung namatay sa kabanalan. Pero ang sama, yung mga nangangaral kung magsalita, nawawala yung pagpupuri sa Diyos. Meron nga akong napakinggan, nakita at nasaksihan, patay yung obispo nila. Yung second bishop, yung inihalili, kung ano-anong pinagsasasabi. Mga magulang, ikinukwento yung mga wika nga, yung mga escapade nila. Itong kapatid na obispo, ako ang kunya, tagatakbo dun sa nililigawan niya. Pipinin niya, pagkatapos siya raw pinaglihi sa mensanas. Obispo patay, sasabihin mo, pinaglihi ka sa mensanas. Anong pakialam? Mga magulang, purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang nagbigay ng buhay sa namatay, at purihin mo ang nagbawi sa kanyang buhay. At ipaliwanag mo na ang kamatayan ng obispong ito, kung ikaw ay iglesia ng Diyos, ito ay magbabangon muli sa ikalawang pagparito. Wala akong napakinggan. Mahigit 2 oras nagsalita yung obispong ina, yung pinag-uusapan na itinuturo siya raw ang talagang kaibigang kapatid ng kapatid na obispong namatay, at nang nagliligawan pa raw sila, siya raw ang tulay. Nasa akin ang video. Baka akala ninyo nagsisinungaling ako. Mga kapatid, at marami ako nasaksihan, yung mga pari naman, wala kang maririnig kahit ano. Bubudburan ng tubig, tatapatan ng krusipiho, bumulungan, wala kang mapakinggang kapurihan ng Diyos. Pausukan pa! Nako po. Pagkatapos tatawagin pa lahat ng naroon sa waking night. Bibigyan ng botella ng tubig. Nako, basang-basa na yung bangkay ni Fernando po. Magulang. Ano mo, mga kasalbay yung mga pinagtututuro ninyo?
Mga kapatid, hindi po pinawawalang saysay ng Panginoon. Maging lang siya'y magkatawan tao ang tinatawag na mga patay. Naliwanagan natin, mga kapatid, nang mamatay si Lazaro, ang Panginoong Jesucristo'y tumangis, umiyak. Yan sinabi sa radyo niya, Damian Soto. Ay ka, mga magulang, Diyos ba'y umiiyak? Lalo na yung mga iglesia ni Manalo. Meron ba ika Diyos na umiiyak? Sino ba ika ko si Kristo? Nagkatawang tao. Di pagkatao, umiiyak, umiinom, kumakain, nauuhaw, nagugutom. Tao, nagkatawang tao. Pero hindi tao. Bakit? May hinubad. Paano pinatutunayang hindi tao? Nagkatawang tao. Ako ba, kung sabihin ko sa inyo, mga nakikinig, si Cirilo nagkatawang tao, tatanggapin ba ninyo? Hindi niyo tatanggapin nagkatawang tao ako, sasabihin ninyo, sinungaling si Cirilo. Bakit? Tao ka na eh. Tao ka na! Paano ka magkakatawang tao? Ang nagkakatawang tao, hindi tao. Bakit po? Diyos Espiritu, nagkatawang tao, uno-uno ng Juan. At 1:14 ng San Juan. Sa makatwid, pinatunayan pa man din. Hindi lamang sa kaibigan ng Panginoong Hesus. Makinig kayo. Hindi lamang sa kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Nang naglalakad ang Panginoon papunta sa bayan ng Nain, nakita ng Panginoon at ng mga alagad. Binasa ni kapatid na Prospero, merong nagpo-prosesyon papunta sa sementeryo. Merong isang babaeng bao habang nilalakad ang tinatawag na papunta ng sementeryo at ililibing ang kanyang anak na nag-iisang anak na lalaki, umiiyak ang babaeng bao. Agad na lumapit ang Panginoong Jesucristo, mga magulang, at kinausap ang babaeng bao. Laksan mo ang iyong loob, ang wika ng Panginoon. Lumapit sa kabaong, makinig kayo, lumapit sa kabaong. Hinipo ang kabaong. Tumigil ang may dala ng kabaong. At pagkatapos, sinabi ng Panginoong Jesucristo, binata, magbangon ka. Ba'y nagbangon ang binata? Mga kapatid, natuwa ang ina. Ano ang ibig sabihin ito? Yun ang sinasabi niya kay Marta. Marta! Hindi mo ba nalalamang ako ang buhay? Ako ang pagkabuhay na maguli. Ang ibig sabihin, ako ang Diyos. Kung ibig kong mabuhay ka, patay, Lazaro, magagawa ko. Ako ang Diyos, hindi ka na kailangang maghintay ng second coming. Naintindihan ba ninyo ang ibig ituro ng paksa natin? Mga magulang at mga kapatid, sa makatwid, napakaganda. Tangwika pa man din ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi na mamamatay. Nalalaman natin, dadalawa ang tao na hindi nakakita ng kamatayan. Sa Genesis, si Enoch, ang banal ng Diyos, umibig sa Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay niya, lumakad na kasama ng Diyos, kinangay ng Diyos, hindi na nakita. Alam natin niya. Ang ikalawang tao, panahon naman ng mga hari, si Propeta Elias, ipinasundo sa mga karosang apoy na naglalagablab papunta sa langit, hindi nakakita ng kamatayan. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, ibig ba ninyong makakita ng kamatayan? Ako po, kung ako ang tatanungin ninyo, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Kung si Sarah inabot ng 127 anyos, si Abraham 175 years, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Pero man taong gustong mamatay? Wala. Ano lang ang dapat nating gawin? Sumunod tayo sa Panginoong Hesukristo. Kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Nasaan bang Panginoon? Si Kristo ang ulo ng katawan. 1:18 ng Kolosos. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang mayroon sa loob ng iglesia?
1:14 ng Kolosos, kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ang kapalit ng pagiging banal o wala ng kasalanan? Ang sumasampalataya sa akin. Ang ibig sabihin, sumunod ka sa aking mga aral, nilinis ka ng aking mga salita, may buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi mamamatay. Sasabihin ninyo, nasisira ulo ni kapatid na si Rilo. Kayo, bahala kayo. Ako, ayoko mamatay. Napakaliwanag Sa unang Tesalonica, 4:16, mga kapatid at mga magulang, basahin natin para huwag tayong magkamali. Basahin ninyo. Talagang merong taong hindi mamamatay sa ikalawang pagparito. At gusto ko makasama ako dun. Ito ang sinasabi sa atin, Huwag kayong makakahulag po sa inyong pakikinig. Basahin natin. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan sa kanya pong unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Makinig kayo, sapagkat ang Panginoon din naman ang bababa na mula sa mga langit. Second coming. Yan. Itong sinasabi ni Marta, Panginoon, alam kong mabubuhay na maguli si Lazaro in the second coming. Ikalawang pagparito. Pero sinabi nga ng Panginoon, hindi na kailangan maghintay ka. Ako Ako ang buhay. Marta, ako. Kaya nabuhay si Lazaro Pero tayo sa huling araw, ayokong mamatay. Gusto ko dalhin ako. At ang wika ni Apostol Pablo, babaguhin ang katawang ito, papanik sa langit. In the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, babaguhin tayo. Ituloy natin. 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May pakak, may sigaw, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Kung magkagayon, eto na. Paano matitiyak na merong hindi mamamatay? Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakaikailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ayan, mga kapatid at mga magulang, ayoko mamatay. Kaya gayon na lang ang pagnanasa kung mapaglingkuran ang aking Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay ko. Paglilingkod na walang kapaimbabawang. Ngayon, mga kapatid, ano naman ang katotohanan doon sa sinasalita? May aral din na hayaan mong ang patay ilibing ng kapwa patay. Totoo bang mayroong mga patay maglilibing sa mga patay? Ayan, magandang tanong nga. Sa maraming hindi nakakaalam, lalo na kayo mahilig sa mga science fiction, yung mga nanonood ng mga pelikula, lalo na yung mga zombie. Ang akala ng mga tao ngayon, yung mga zombie, yung patay na nabubulok, tumatayo, kumakain ng taong buhay. O, hindi ba? Akala nila talagang meron ikang zombie, yung mga patay na mababaho na buhay uli at pumapatay ng mga taong buhay. Science fiction nga Kung nga yan bunga ng isip ng mga writer Isipin mo yun, tinatawag nila zombie. Pero meron ba talagang mga zombie? Ayan. Mga magulang at mga kapatid, tignan po natin ang itinuturo ng mga banal na mga kasulatan, mga kapatid. Ang wika ng Santong Sulat, bakit nga po baga sinasabi sa isang alagad, ang pagtatanong pa natin, hayaan mong ang iyong ama ay ilibing ng kapwa patay. 5:6, yung mga zombie na pinakikilala ng Biblia sa balat ng lupa na mga patay. Makinig kayo, pag sinabing patay, at ito'y nagbangon, zombie. Ito nga patay maglilibing ng kapwa patay. Isipin ninyo, yung patay na, maglilibing pa ng kapwa patay. Paano makapaglilibing?
Itong mga patay na ito ba'y talagang patay? Sino ang mga patay? Buksan natin na mga buhay pa. Unang Timoteo 5:6, huling talata. Dadapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman mga buhay, sila ay ang mga patay. Kaya, ngayon tatanungin ko kayo, ikaw ba'y buhay? Buhay ka ba? Halimbawa, mga kapatid, isang tao na walang ginawa, kundi kasino dito, kasino dyan. O ikaw ba'y buhay, kapatid? Pag sinabing buhay, tama ang pagkasabi ng Diyos sa iyo. Nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, ikaw ay patay. Ngayon, namatay yung anak mo, ilibing mo yung anak mo na patay. Ang dami ko nakikilalang ganyan. Mga kamag-anak ko pa, mga mahal ko pa sa buhay. Pupunta ng Amerika. Walang gagawin, takbo ng kasino dito, kasino dyan. Pupunta sa Hollywood, pasarap dito, pasarap dyan, turista, every year. Namatay yung anak. Mga magulang, okay magagalit sa akin, totoo ito, karanasan ko ito, kamag-anak ko. Pupunta ng Amerika, magliliw-liw. Inaanyayahan mong makinig ng salita ng Diyos. Parating, wala kaming panahon eh. Tito John, wala kaming panahon sa linggo. Wala. Eh, anong panahon mo? Sabado. Ako, wala ring panahon. Huwag ka nang pumunta sa bahay ko. Wala akong panahon sa inyo. Bakit? Mga zombie kayo? Hindi ko kahit kayo... Naku, Diyos ko. Ayoko namang habang panahon, ang Diyos ang ipinakikisama sa inyo. Alang-alang ni ka sa kapatid, asawa ka ng kapatid ko. Hala, yung ginagawa ng iba. Junior, kamag-anak natin yun. Asawa, ano ngayon? Hindi ba nasasabi sa banal na kasulatan ang hindi makapagtakwil ng ama, ng ina, ng kapatid, ng magulang o ng kamag-anak ng dahil sa akin, hindi karapat-dapat sa akin? Tumunod ka sa akin, ang wika dun sa lalaki na tinatawag na maglilibing ng patay. Pagka hindi kayo itinakwil ng tatay ninyo, ng nanay ninyo dahil kay Kristo, hindi kayo tunay na alagad. Ang gusto ninyo, mga bagay ng sanglibutan. Kamukha ni Pedro, iniisip ang mga kabutihan ng mga bagay na materya. Panginoon, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Ipapako ka sa krus doon. Huwag mangyari. Satanas, lumagay ka sa likod ko. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos. Iniisip mo yung mga bagay na mga masasarap sa lupa. Hindi ba nabubuksan ang mata ng inyong mga puso? Pagka hindi tayo itinakwil ng tatay natin, ng asawa natin, ng mga anak natin, ng dahil kay Kristo, hindi ako, hindi kayo tunay na mga alagad ni Kristo. Kung ang Panginoon nga itinakwil ng kanyang sariling bansa, kanyang mga kababayan, pakawalan si Barabas, ipako si Jesus sa krus. Ito ang napakagandang aral. Pabayaan ninyo, ilibing ng kapwa patay ang kanilang mga patay. Ang ibig sabihin, pabayaan ninyo ang mga taong sanglibutan na walang inatupag kundi kaligayahan, pasarap dito, pasarap da. Ilibing ang kanilang mga patay. Ito po ang ating naliwanagan. Nawa ay pagpala. Nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikilaman. Amen. Muli tayong mag-ahandog sa Diyos. Isang maikli at may espiritong awitin, 137 sa ating imnaryo. Unang estropa at koro. Ako po ang mangunguna sa panalangin. Tatayo po tayo, mga kapatid. Iglesia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mangaral na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan. Kaya natin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na malakas, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayan banal.
Dakilang Panginoon po naming Diyos, sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, wala pong katapusan ang pagtitiklop namin ng aming mga tuhod. Ama, bilang pagwawakas po sa aming mga pananambahan, tanggapin mo po muli ang aming mga taos sa puso, walang katapusang mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo sa mga aral, sa mga katotohanang binasa po ng iyong mga lingkod at iyong ipinaliwanag sa amin. Ama, saan kami paroroon kung kami ay mawawalay sa iyo? Nasa iyo po ang salita ng buhay. Sa linggo po ng umagang ito, Panginoon, bago po kami lubos na maghiwa-hiwalay, sana po, Panginoon, patnubayan mo po muli kaming lahat ng iyong diwang banal. Hindi kami humihiling, Ama, na bigyan mo kami ng mga kayamanan, ng mga kapurihan. Hindi namin madadala sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Panatilihin mo po kami, Ama, nakapaninirahan sa loob ng iyong banal na templo. At sa umagang ito'y dinadalangin din namin, huwag mo po sanang kalilimutang hihipuin ang aming mga lupang pangangatawan. Palakasin mo rin, Panginoon. Pagalingin po ang aming mga lupang mga pangangatawan. At sa araw-araw, bigyan mo rin kami, Panginoon, ng kalutasan ng lahat po ng aming mga suliraning sa aming mga pamumuhay. Una po sa lahat, hipuin mo po ang iyong walang kabuluhang alipin, na inaalipin na po ng mga pagtanda, panghihina at sari-saring mga karamdaman. Gayon din sana ang ipagkaloob mo kay kapatid na Rosita, kay kapatid na Prospero Gonzales at kay kapatid na Glenda. Huwag mong kalilimutan naman ang pinakamatanda sa amin, si kapatid na Concepcion Tenedero. Iingatan mo rin po si Florito Dator. Magdadalang habag ka po, Panginoon, kay kapatid na Olivia at kay kapatid na Mirna, kay Avelino Jr., gayon din po kay Expectacion Valencia. Panginoon, kami na meron ng mga katandaan, naway palawigin mo pa ang aming mga hiram na buhay at ang kaliwanagang ibinigay mo sa amin. Huwag po lamang naming maipahayag sa aming mga sariling tahanan. Kung hindi, bigyan mo lamang kami ng tibay at lakas ng kalooban. Huwag ka naming maikahiya. Kumbaga, maaari sa lahat ng mga tao'y maisigaw namin ang iyong kaluwalhatian, hanggang sa mata mo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Diyos, idinadalangin namin sa iyo ang lahat ng aming mga minamahal sa buhay, na meron pang mga kabataan na sila po ay nangawawalay sa amin. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth, ni Joel, ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ingatan mo rin po sana si JC, si PJ, si JR, si John Matthew, si Paul Noren, si Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. Kahabagan mo po si Jacob, gayon din po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Daniel, si David, si Abner at si Enrico, si Shannon, si Annalena, si Bayan Guanson, si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at si Ador, si Pido at si Victoria Malangkes, higit na nga po, Panginoon, si Rosemary at si Flor, at silang nangingibang bansa upang kumain, upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Huwag mo po sana silang pababayaan. Ililingap mo po ang iyong makapangyarihang paningin sa kanila. Ilalayo mo po sa masasamang mga tao ng sanglibutan, maging sa kamay ng hostisya at sa lahat ng ginagawa nilang paglalakbay sa mga lansangan. Hindi mo po ipapahintulot sa kamay ng pamahalaan at sa mga disgrasya sa daan. At tutulungan mo rin sana maging ang kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay, maging 10 ng kanilang mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian.
Hindi mo rin po ibibigay sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming mga masasamang taong kapitbahay. Ama, hindi namin nalilimutan sa iyo. Patuloy naming dinadalangin, pinagpapasalamat ang pagdaragdag mo pa ng buhay kay Agi, nakabiyak ng puso ni kapatid na Philip na anak ni kapatid na Prosper Gonzales. Ama, dalangin namin, magparanas ka po sa kanilang mga mag-aanak. Maawat mahabag ka, Panginoon, at itulot mong lumawig panawa ang kanyang hiram na buhay. Sa umagang ito, isinasamo din namin kung paanong ang mag-asawang ito, si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda, dinala mo dito sa iyong dampang tahanan na may kapayapaan. Sa umaga pong ito, sa kanilang paglabas, Panginoon, pauwi sa tahanan, bibigyan mo rin po ng mapayapang mga paglalakbay. Ama, lahat po sa amin, lahat ng mga bagay, tanging sa dakilang pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, lamang po namin ipinapanalangin, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na Makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito ay mananigluhod kami sa iyong harapan at kami po ay nakinig niyo po mga ginito ang mga aral. Kaya po Panginoon, nagpapasalamat kami Panginoon sa mga aral na ito at ganyan po Panginoon sa lahat ng inyong mapagpapala sa bawat sa amin. Tagapin niyo po Panginoon sa inyo pong harapan ang mga mamunti sa laping amin na pagkayanan. Sana po Panginoon ito ay maging babang sana po ito ay magamit po niyo pong banal na kabangsiwaan at ganyan po Panginoon ng mga tao na ngailangan. At higit sa lahat po Panginoon, sana po ang mga salapin ito sa maging kasangkapan sa paghasik po niyang aral sa ibabaw ng sanlibutan. Panginoon po namin Diyos, amin lang po sinasama Panginoon sa iyo. Sana hubag na kami pagsasawaan at sa mga susunod na linggo na aming buhay, muli po kami makita naglilingkod at umaaw na po ng may mga kasiglahan. Panginoon po namin Diyos, amin rin pong sinasama Panginoon sa iyo na sana po ang dalawang lalaking tinaguhin niyo po Panginoon sa ipong harapan upang maghatid sa amin yung mga banal na maaral. Nawa Panginoon, bibigyan niyo po sila Panginoon ng mga katalinuhan na bumula pa po sa ipong banal na kaitaasan. Panginoon po namin Diyos, sa umaga ito'y magkaiwalay kami magkakapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan, iba ay tutungo sa kanilang paghabuhayan. Loobin po Panginoon, marating namin ang aming mapatungong haligtas lahat ng mga kapahamakan. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kilingan na tatapot kami umaasan na mga ito'y idadaglo po sa amin kaya po lahat mga bagay, magalang po namin hihiling sa dakilapanan ng Diyos Kristo ang dakilang tagapagligtas. Amen.
At ngayon, kapag kasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhan alipin, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan, sa paglalakbay natin pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. O kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus.